Si Berto ay pogi at lapitin ng mga babae kaya natuhog niya ang tatlong magkakapatid. Walang kaalam-alam ang magkakapatid kaya sabihin na lang nating hating kapatid. Medyo magulo ang pagkasulat ng ating letter sender pero sisikapin ko pa ring itawid dahil maganda ang kanyang istorya. Ang letter sender din natin ang nagbigay ng kanilang pangalan at tawagin daw nating Ahas ang kanilang panganay, Higad naman ang pangalawa at Pusa naman ang pangatlo. At kung mapapansin daw natin kung bakit Higad at Ahas ang kanyang binigay na pangalan dahil nagawa nilang pagtaksilan ang bunso nilang kapatid na si Pusa. Si Pusa ang pinakamalapit sa kanilang nanay dahil lumaki silang lahat na walang tatay. Namulat silang tatlo na nanay lang nila ang tumatayong tatay para sa kanilang lahat. At noong mga bata pa lang sila sobrang dalas magkaroon ng sakit ni Pusa kaya ang atensyon ng kanilang nanay ay napupunta lang lahat kay Pusa. Kaya simula nun si Higad ay madalas nang makaramdam ng selos dahil pakiramdam niya na hindi siya anak. Dahil hindi man lang siya mabigyan ng kahit na konting atensyon kahit sa pinakamaliit na bagay. Habang si Ahas naman ay ibinigay muna sa kanilang lola para doon na siya maalagaan. Pero si Higad sana ang ibibigay sa kanilang lola pero hindi pumayag si Higad dahil ayaw niyang malayo sa kanyang kapatid na si Pusa. Si Pusa ay mas matalino kaysa kay Higad kaya madalas silang pinagkukumpara pagdating sa eskwelahan. Madalas ding magtalo si Higad at si Pusa nang dahil lang sa mga maliliit na bagay. Si Higad na rin naman na nagsisimula ng away dahil ayaw niya ring nakakasama ang kanyang bunsong kapatid kaya palagi niya itong iniiwasan. Pero hindi kayang tiisin ni Pusa ang pag-aaway nilang dalawa ni Higad kaya madalas si Pusa ang humihingi sa kanya ng tawad. Hanggang sa dumating ang kanilang graduation at si Pusa ay nakasungkit ng second honor habang si Higad naman ay outstanding student lang. Naramdaman ni Higad ang sobrang pagka-proud ng kanilang nanay kay Pusa at natatandaan niya pa ang sinabi nito kay Higad. Napagbutihan mo pa ang pag-aaral mo sa susunod para makasali ka na sa mga honor student kagaya na lang ni Pusa. Kaya ng oras na yon ay gumuho ang mundo ni Higad dahil sa sobrang sakit ng sinabi ng kanyang nanay. Kaya napatanong na lang si Higad sa kanyang sarili na kailan ba darating ang panahon na magiging proud din sa kanya ang kanyang nanay. At nung araw din na yon ay nag-celebrate ang buong pamilya nila dahil second honor si Pusa. Habang si Higad naman ay nagkulong lang sa kanyang kwarto sa buong maghapon at hindi na siya lumabas. Hindi man lang naalala ng nanay ni Higad na tawagin siya sa loob ng kwarto kaya nung araw na yon ay ramdam na ramdam ni Higad ang sobrang galit at selos sa kanyang kapatid. Kaya hindi maintindihan ni Higad kung bakit gano'n na lang katindi ang galit niya kay Pusa. 17 taong gulang si Higad nang siya ay mabuntis at naramdaman niya rin ang galit ng kanyang nanay sa kanya. Humingi naman ng tawad si Higad sa kanyang nanay dahil hindi niya na matutupad ang mga pangarap ng nanay niya para sa kanya. Habang si Pusa naman ay nakapagtapos ng kanyang pag-aaral sa nakuha niyang kurso bilang isang guro. Mahigit 10 taong nagsama si Higad at ang kanyang asawa pero nauwi rin sila sa hiwalayan dahil nagkaroon ng ibang babae ang asawa niya. At ang babae na yon ay ang tuluyang kinasama ng kanyang asawa. Nagsunod-sunod pa ang mga problemang kinaharap ni Higad noong mga panahon na yon pero kahit mag-isa lang siya ay pinilit niyang kumayod para matustusan ang pangangailangan ng kanyang anak. Dahil sobrang tagal niya na rin na walang komunikasyon sa kanyang mga kapatid pero sa haba ng panahon ay hindi nawala ang kanyang galit sa kanyang mga kapatid. Hanggang sa isang araw na nalaman ni Higad na nagkaroon pala ng matinding sakit ang kanilang nanay. Pero kinabukasan lang noon ay bigla na ring namaalam ang nanay ni Higad kaya sobrang sakit noon para kay Higad dahil hindi niya man lang narinig ang pagpapatawad ng nanay niya para sa kanya. Hindi man lang narinig ni Higad na pinatawad na siya ng nanay niya bago pa sana ito nawala. Ang pagpanaw ng nanay ni Higad ang naging dahilan kung paano sila nagkita ni Pusa at nagkamustahan naman sila. Kinamusta siya ni Pusa at nakapag-usap silang dalawa pero hindi ipinahalata ni Higad ang sobrang galit niya sa kapatid niya. At sa kanilang pag-uusap ay nagsabi sa kanya si Pusa na tutulungan niya daw si Higad na pag-aralin ng kanyang anak. Kaya nagpasalamat na lang si Higad kay Pusa at ang sabi niya ay kaya niya namang pag-aralin ng kanyang anak nang siya lang mag-isa. Pumanaw na rin ang kanilang lola kaya kagaya ni Higad, si Ahas ay maaga ring nakapag-asawa pero hindi siya nakasal. At ang lalaking kinasama ni Ahas ay itago na lang daw natin sa pangalang Berto na sobrang pogi at lapitin ng mga babae. Pero 5 buwan pa lang ang pagsasama ni Ahas at ni Berto ay iniwanan na ni Berto si Ahas. Buntis si Ahas noon at hindi pa siya nanganganak kaya nagmakaawa siya kay Berto na wag sana silang iwanan. Pero sobrang buo na ng desisyon ni Berto na iwanan na si Ahas at ang kanyang magiging anak para sumama sa ibang babae. At nang dahil na rin sa sobrang stress na naranasan ni Ahas ay yun na naging dahilan kung bakit siya nakunan. Kaya nakapag-decide si Ahas na gamitin niya na lang ang kanyang oras sa paghahanap sa dalawa niya pang kapatid habang si Pusa naman ay na-engage na sa isang lalaki pero hindi nila kilala kung sino. Hindi rin kilala ni Pusa kung sino ba ang naging asawa ng kanyang ate na si Ahas dahil matagal na silang walang koneksyon. Kaya laking gulat ni Berto nang malaman niya na kapatid pala ni Pusa na kanyang mapapangasawa ang kanyang
dating asawa. Kaya sa madaling salita, ang lalaking pakakasalan ni Pusa ay walang iba kundi si Berto na dating asawa ng ate niya na si Ahas. Habang si Higad naman ay sumubok gumamit ng isang dating app at meron siyang nakachat na isang lalaki sa loob ng mahigit 3 buwan. Kaya makalipas ang 3 buwan ay naisipan naman ni Higad na makipagkita na sa lalaking nakakausap niya sa isang dating app. Nagkita sila ng lalaking ito sa isang resto at dito na siya nakilala ng tuluyan ni Higad. Kaya dito na nalaman ni Higad na ang lalaking nakakausap niya ay walang iba kundi si Berto na mapapangasawa ng bunso niyang kapatid at dating asawa ng kanyang ate na si Ahas. Kaya walang kaalam-alam ang tatlong magkakapatid na halos pinagsabay-sabay sila ni Berto. Pinagsabay ni Berto si Ahas at si Pusa at noong nahiwalay naman siya kay Ahas, ang pinagsabay niya naman ay si Pusa at si Higad. Kaya dahil sa pangyayari nito, ang masasabi lang ni Higad ay parang naghati silang magkakapatid. Pinagpatuloy pa rin ni Higad ang relasyon niya kay Berto dahil wala naman siyang alam nung una. Pero ipinagpatuloy pa rin ni Berto ang kanyang pagpapakasal kay Pusa kaya sila nagkabukingan. Dahil inimbitahan ni Berto ang dalawang kapatid ni Pusa nung panahon na ikakasal na silang dalawa. Kaya parang ginawang pampalipas ng oras ni Berto si Higad habang hindi pa siya nakakasal noon kay Pusa. At ang kasunod ay ang pinaka nakakagigil na parte ng kanyang sulat dahil ang sabi niya rito ay hulaan na lang daw natin kung ano ba ang susunod na mangyari dahil may part 2. Pero chinat ko siya kagabi at hindi niya na ako sinin kaya hindi ko alam kung may part 2 ba talaga. Kaya hanggang dito na lang ang ating istorya at pareho-pareho tayong nabitin sa kwento pero wala na akong magagawa. Pero kahit papano ay pwede pa rin nating kapulutan ng aral ang kwentong ito. Siguro maiintindihan nyo na ako kung bakit palagi ko kayong tinuturuang magpatawad kahit sobrang hirap. Dahil bukod sa pinagbabawal na shabams ay galit at selos ang kayang-kayang sumira sa buhay mo. Sa pagkakaunawa ko kasi 32 years old na ngayon si Higad at yun kalahati ng kanyang buhay ay inubos niya sa galit at matinding selos sa kanyang kapatid. Alam nyo yung galit at selos, valid naman yan dahil feelings yan. Pero kaya nating kontrolin yung mga bagay na pwede nating gawin. Palagi po tayong may choice at sana palagi nating piliin kung paano tayo sumaya. Wag yung ubusin yung buhay natin sa galit. At ang isa pang aral ng ating kwento ay para naman sa mga magulang na may favoritism. Alam nyo ba, ilang magulang na rin ang na-interview ko kung totoo bang may paborito sila sa mga anak nila. Ako kasi wala eh. At 4 out of 5 sa kanila ang sumagot na totoong meron talaga. At ang kadalasan nilang nagiging paborito kung hindi yung panganay ay yung bunso naman. Kaya madalas talaga nagiging black sheep sa pamilya ay yung mga middle child kasi sila yung parang kulang sa aruga. Kaya tayo sanang mga magulang kahit meron tayong mga paborito sa mga anak natin, wag na nating ipahalata sa kanila kasi napagmumulan yon ng galit at selos. Panatilihin nating pantay-pantay ang pagtingin natin sa mga anak natin sa paraang nakikita nila. Kung may favorite ka sa mga anak mo, suluhin mo na lang sa isip mo, wag mo nang ipahalata sa kanila. Kasi pare-parehas mo naman silang mga anak at walang may gusto sa kanila na may maging paborito ka. Kaya sana ay mapanood dito ng ating letter sender para malaman natin kung ano ba talaga ang naging ending.